It is good to remember the goodness of God. It is good to remember, hallelujah, the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul, healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember, hallelujah, the goodness of God. Sa Tagalog po, kay gandang alalahanin. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda alalahanin, kabuti. Minsan pa nga po, tinubos niya aking kaluluwa. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Ay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Ang Diyos ay mabuti, siya ay dakila. Napakarami ng ginawa sa atin ng Panginoon. Napakadaming mga bagay na pinagtawiran sa atin ng Panginoon. Napakarami na niyang tinugon sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa kaligtasan, O Diyos. Sa masaganang biyaya, dakilang katapatan, walang hanggang pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon. Glory to you, O Lord. Praise your holy name. Panginoon, talagang kung wala kayo, wala kami, Panginoon. Lahat po ay dahil lamang sa inyong dakilang katapatan sa amin. Masaganang biyaya, walang hanggang pag-ibig ninyo. Lord, salamat. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa magang ito, sa inyong, Lord, talagang kagalakan namin nag-uumapaw dahil kayo ang aming buhay. Salamat po sapagkat kayo ang may layunin ng lahat ng bagay sa amin. At kapag ipinapaubaya namin sa inyo ang pagpapatakbo ng aming buhay, nagiging maayos ang lahat, Panginoon. May mga panahon merong mga sitwasyon na hindi namin maintindihan. Pero ang dulo ng lahat ng bagay ay mabuti, kaluwalhatian, kapangyarihan ninyo. Hallelujah, at kayo po ang naitataas. Kaya salamat sa inyo sa umagang ito.
Patuloy nga po kayong kumilos at gumawa sa aming pag-aaral. Nihiling po namin ang gabay ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon sa pong kagalakan na makapagpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat ng unang Juan, chapter 1 pa rin po tayo. Nandito po tayo ngayon sa, ano bang sumasakop? Mabini po ito, no? Anilao. Bayan ba yun, yung Anilao? Anong bayan ito? Bayan po ng Mabini, sa Anilao, Mabini, Batangas. At kahit madaling araw, sinamahan po ako ng mga kapatiran natin. No? Ayan po sila, si Pastor June. Dating pumasyal po sa atin sa Taiwan. Ayan po yung iba natin mga kapatiran. At ito pa po yung iba. Yung mga Pastor Michael. Kasi Pastora Ana. Mamaya po, papakita ko sila sa inyo ng close-up. Salamat sa Panginoon na excited silang makasama sa devotion. Ako naman, excited na may kasama sa devotion. Alam niyo naman, madalas mag-isa lang ako pagka nasa ibang lugar. At salamat sa masarap na pagtulog dito kanina. Sa mga tilaok ng manok. Nakakamiss din naman kahit paano. Mga tilaok ng manok. So, tuloy po natin yung ating pag-aaral. Tayo po ay nasa verse 8 na. Basahin natin hanggang verse 10. Loobin ng Panginoon, ngayon tayo matatapos ng chapter 1. Pero hayaan yung basahin ko muna mula sa verse 5. Pero po ang focus po natin ngayon, ayan o. Pastor Amay, malamig dito sa Batangas ngayon. Ikukumusta kita rito sa mga nakakakilala sa iyo. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesus Kristo at ipinapahayag din sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin Niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid Siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Pagpapatuloy lamang po ito nung ating topic nung nakaraang linggo. Ano ang mga napag-aralan natin nung nakaraang linggo? Ang Panginoong Hesus ang pinagmumulan ng buhay. Ang Panginoong Hesus ang ilaw at Siya ang katotohanan. At pag ang Panginoong Hesus ay nasa sa atin, mayroong tayong buhay. We are renewed every day. Hindi tayo yung nag-iintay palagi ng linggo para lumakas na uli. Miyerkules na, nawawalan na uli ako. Hindi, araw-araw, bubuhayin tayo ng Panginoon. Hayaan lamang natin kumilos ang banal na Espiritu sa atin dahil ang banal na Espiritu ay sapat para bigyan tayo ng buhay araw-araw. At pagka ang Panginoong Hesus ay nasa sa atin, may katotohanan sa atin. Namumuhay tayo ayon sa katotohanan. Kung papaanong pagka nasa loob ng church sa isang gawain, na isasantabi natin yung kasalanan, pag may mapasok na di maganda sa isip natin, nare-rebuke natin, ganun din pagka nasa labas tayo ng church. Tandaan natin, mas madalas tayong nasa labas ng church kaysa nasa loob. Kaya nga, kung ang pamumuhay ng may katotohanan, pagka nasa loob lang ng church, ilang oras ka lang namumuhay ng may katotohanan. Pero dahil nasa atin ang Panginoong Hesus, ang katotohanan niya ay nasa sa atin 24 hours a day. At ano pa yung napag-usapan natin last Saturday? Tayo ay ilaw. Dahil ang Panginoong Hesus ay ilaw, nagliwanag siya sa atin para magliwanag din tayo sa iba.
Nire-reflect natin yung ilaw ng Panginoon, kagaya ng pagre-reflect ng ilaw ng buwan. No, yung ilaw niya, hindi galing sa sarili niya, galing lang sa araw. Kagabi, naligo yung mga kapatiran sa dagat dito, sa Anilao. Nanood na lang ako sa kanila. At sabi sa akin, hindi po masyado maliwanag kasi walang buwan eh. Mga bituin lang po. Mga bituin, mas malaki yan kaysa sa buwan. Kaya lang, sobrang layo, hindi nakaka-apekto sa mundo. Pero yung buwan, makaka-apekto talaga. Ganun tayo. Makaka-apekto tayo sa mga tao pagka tayo ay naririyan. May ilaw na. Yan yung mga pinag-aralan natin ng sumunod na linggo. Ngayon, pagpatuloy natin rito, sabi rito, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, verse 8, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Tandaan natin, kasama lang po ito nung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, na hindi po pwede na nasa Panginoon ka, nasa kaliwanagan ka, may liilaw ang Panginoon sa iyo, ang katotohanan ay sumasa iyo, tapos ang bagong buhay ay nasa sa iyo, tapos namumuhay ka sa kasalanan. Hindi po pwede yon. Dinadaya mo raw yung sarili mo. Incompatible yan. Paano mo masasabing tumatahan sa iyo ang banal na espiritu, tapos nananahang ka sa kasalanan? Hindi po pwede. Yung ibinigay sa atin ng Panginoon na bagong buhay, hindi po yung kwento-kwento lang. Bagong buhay talaga yan. Amen? Talagang may pagbabago sa isang tao. Now, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patawarin niya ang ating mga kasalanan, lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Anong sinasabi nito? May mga panahon ang mga mananampalataya nakakagawa rin ng mali. Kaya lang, ang gusto kong i-focus natin dito, yung pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin. Maghanap kayo ng Christian, tanongin niyo kung siya ay perfect. Wala tayong makikita. Pero, ang Panginoon na nagbigay sa atin ng katuwiran ay hindi natapos sa pagbibigay ng katuwiran. Kagaya ng mga napag-usapan natin noong nakaraan. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin para maging kawangis tayo ng Panginoon. Now, pagka may mga pagkakamali, minsan ang lalamig tayo ng hihina, naririyan ng Panginoon at siya ay palaging nagre-restore sa bawat isa sa atin. Ibang usapan yung nagkamali ka, doon sa namumuhay ka sa kasalanan. Pastor, nagkamali ako, meron ako nagawang mali. Tawarin ako ng Panginoon. Okay. Kaysa naman doon sa isa na, tandaan nyo yung pagkakaiba rito, yung isang tinutukoy dito, yung nagkukubli, sinasabi niya na wala siyang kasalanan, pero namumuhay siya ng may kasalanan. Dinadaya niya raw yung kanyang sarili. Ang taong hindi daya, hindi nadadaya, yung may pagkakamali, ikino-confess niya sa Panginoon. Ano sabi rito? Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Ano yung sabi dun sa isa? Sa verse, verse 3. Verse 5. Sabi sa verse 5, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at pinapahayag din sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, ayaw dumikit sa liwanag. Nagkukubli sila, nagtatago, nagdi-deny sila. At yung iba nga, ang masakit, ginagawang dahilan yung church para matakluban yung kanilang pamumuhay sa kasalanan. Pero yung mga namumuhay sa katotohanan, minsan may mga pagkukulang yan, may nagagawang di maganda, pero nililinis sila ng Panginoon. Open sila Hindi may gawang kasalanan. Hindi. Nag-o-open sila, Panginoon, meron akong pagkukulang. Panginoon, nanlalamig ako. Nanghihina ako. At ano ginagawa ng Panginoon? Nililinis ka dun sa lahat ng mga iyon. Yung pagpapatawad ng Panginoon, mga kapatid, hindi kagaya ng pagpapatawad natin. Kanina, iniisip-isip ko yung mga bagay na ito. At dito sa mga binasa natin, yun ang
lumilitaw sa aking kaisipan. Sabi ko kasi, Lord, ano ang focus namin ngayong araw na ito? Huwag nating fokusan yung pagkakasala, mga kapatid. Ang mag-focus tayo doon sa pagpapatawad ng Panginoon. Kasi yung pagpapatawad niya, kakaiba. Sa Lucas chapter 15, meron pong binanggit na talinghaga, yung alibughang anak. Sa verse 11, hanggang ano yan? Verse 32. Para ipakita sa atin yung pagpapatawad ng Panginoon sa kanyang mga anak. Listen, mga kapatid, tumingin muna kayo. Ang pinapatawad rito ng Ama, hindi katulong ha, hindi alipin. Ang magkakamali dito sa kwento na ito, mismong anak. Sino sa inyo rito mga anak ng Diyos? Okay. Gusto kong maintindihan natin na kung gaano kadakila yung pagpapatawad ng Panginoon. Hindi lang sa makasalanan, sa atin po. Kasi sa 1 John, ang tinutukoy po rito, ang sinulatan sa unang Juan, hindi po mga unbeliever. Mga Christian po ang sinulatan doon. Kaya nga ang tinutukoy diyan, kung sinasabi natin na nasa Panginoon tapos namumuhay sa kasalanan, mga Christian po yung kausap doon. Kaya dito, baka hindi natin naiintindihan. Minsan kasi, binabanggit natin itong alibughang anak sa mga unbeliever. Hindi po pang unbeliever to, pang mga Kristiyano ito. Para ito doon sa mga namumuhay na doon sa loob ng tahanan. Ano yung kwento rito? Alam na ng marami yan, i-discuss ko na lang sa inyo, hindi na natin babasahin. Merong dalawang magkapatid. May magkapatid at merong kanilang ama. Mayaman sila. Sabi nung nakababata, no? Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. Sabi nung bunso, Tatay, ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin. Alam niyo kung ako yung anak nun, ako yung tatay, baka sasabihin ko, hintayin mo naman mamatay muna ako, anak. Bago mo kunin yun sa iyo. Itong anak na ito, yung bunso, nagpakita siya ng talagang to the max na pagiging makasarili at kawalan ng paggalang at pag-ibig sa kanyang ama. Buhay pa gusto mong ituring na napatay na. Walang respeto, hindi man lang inintay yung kapanahunan niya. Hindi man lang, at walang pag-ibig. Bakit? Kasi nung nakuha niya yung kayamanan, umalis na. Gusto niyang mapag-isa, gusto niya maging independent. Hindi para magnegosyo, hindi para magtayo ng sarili niyang kabuhayan. Hindi, para gastusin lang lahat. Kawalang paggalang, kawalang pagpapahalaga dun sa paghihirap ng kanyang magulang. Gagastahin lang pala. Kala ko naman may magandang plano para sa buhay. Akin na po yung ko, ako'y nasisikapan rito. Meron akong plano, kaiba nun sa inyo. Magtatayo akong negosyo ron at papakita ko naman na kaya ko rin mag-isa. Wala palang ganong kaisipan. Ito pala laki sa layaw lang pala. Hindi siya para siyang Christian Para itong hindi napapahalagahan yung pag-ibig ng Panginoon, yung biyahehan ng Diyos, katapatan ng Diyos, at minsan may pinipiling iba pa. Hindi na kontento at ang masakit nun talaga yung yung buhay pa ituturing mo ng parang patay yung iyong magulang Magpapasya ka na sa sarili Kami nakikita kung hayaan na natin. So ano nangyari? Yung ama dahil gusto ko sanang sabihin dahil mapagmahal yung ama, pero wala namang binanggit dito na dahil minamahal ng ama yung kanyang anak, ang ginawa lang rito, tingnan nyo babasahin ko sa verse 12. Sinabi ng bunso sa kanya, Ama, ibigay nyo sa akin ang bahaging mamanahin ko, kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Walang binanggit rito na reason ay emotion o pag-ibig o Basta't banggitin na lang natin as is, hinati ng ama. It was an instantaneous reaction. Hindi nag-isip yung ama. Hindi sinabing, palipasin mo na 1 buwan, maghunos daily ka, baka magbabago. Hindi. Hinati ng ama. Okay, sige. Ayoko nang magkomentaryo dyan, na kung ano-ano. Basta yan nakalagay dyan. Hinati ng ama. At yung anak naman, pagkakuha talaga namang tuwan-tuwa. Makalayo-layo. At ang layo ng pinuntahan.
At talaga namang dami ng kaibigan. Pagka meron ka maibibigay, maraming lalapit sa'yo. Kaya alam nyo, mga totoong kaibigan, yung kaibigan kahit sa panahon na wala kang maibigay. Ang totoong miyembro, yung miyembro na pagka may mahirap na sitwasyon, nandun pa rin. Ayon, mga miyembro ngayon. So, nung maubos na lahat, saka naman nagkaroon ng tagutom. Bakit hindi nagkaroon ng tagutom na mayaman pa siya? Para may pang-ano sana siya, hindi? Ano nangyari? Nangyari sa mga kaibigan? Nawala na. Pangkasiyahan lang pala yung mga yon. At sa sobrang hirap niya, namasukan siya na tagapagpakain ng baboy. Alam niyo, napakababa na nun. Alam niyo kung bakit? Yung baboy, itong simbolo rito na ginagamit ng Panginoong Jesus ay tumutukoy sa kung gaano kababa na yung pinagdalhan sa Kanya, yung nangyari sa Kanya. Mula sa pagiging isang anak ng mayaman, napunta siya sa, alam niyo ba yung baboy ay kinasusuklaman sa Israel? Galit sila sa baboy. Hindi sila kumakain ng baboy. Nung ang Panginoong Jesus magpalayas ng napakaraming demonyo mula sa tao, saan niya pinapunta? Sa baboy. Gusto ipakita ng Panginoon, yun lang ang level ng mga wag na natin ipagmalaki na kumakain tayo noon, ha? Mga kapatid, pasalamatan na lang natin na mabiyaya ang Panginoon, na tayo ay hindi pinanganak na Israelita, na tayo ay likas na kumakain ng mga baboy, dahil nung panahon nila, pagka ikaw ay doon, ay para kang kalebel lang sa mga sa demonyo. Sabi ng mga demonyo, hayaan niyo Panginoon, punta na lang kami. O sige, doon kayo. Para kayo doon sa mga At para tagapag-alaga ka ng baboy, minsan nga iniisip ko yan bakit ginawa ng Panginoon yun? Tinanggalan ng Panginoon ng trabaho yung nag-aalaga ng Bible, ng baboy. Ang lupit naman ng Panginoon. Hindi dapat nangyayari yun. Hindi nga sila kumakain ng baboy Bakit may nag-aalaga ng baboy sa Israel? Bawal sa kanila yun. Kaya dapat lang na mangyari yun para maipakita sa kanila na mali yung kanilang ginagawa. Nang tagal kong niisip-isiyan ng narila, teka nga muna, bakit may nag-aalaga ng baboy doon? Bawal nga sa kanilang bansa yun. Tapos itong mayaman dati na kabataan na ito, wala pa siya asawa naging tagapag-alaga ng baboy, ganun siya kababa. Now, nung sa kanyang kababaan, saka siya biglang nakaisip, buti pa yung mga katulong sa bahay ng tatay ko. Sarap ng kinakain. Dito may pagkain naman, pero sa baboy nga lang. Alam niyo mga kapatid, pinag-aralan ko yan na nasa Bible school ako. Yung mga nag-aalaga ng baboy, bawal kumain ng pagkain ng baboy. Hindi nila pwede agawan. Ano yun? Krimen. Kaya kahit pag gusto niyang palaging, at least may supply ako rito. Kaning baboy man, at least napapakuluan. May mga ganyan na pagkain ng baboy sa Maynila niluluto yung mga tira-tira yung mga Isip niya, buti pa yung mga katulong dun sa amin, yung mga alipin dun. Uuwi ako, pupunta ako dun. Mga kapatid, makinig kayo. Meron akong, hindi ako, siguro merong patutungkulan itong ating devotion na ito. Hindi po unbeliever itong nagkasala na ito. Anak talaga ito. Kaya lang napunta siya sa isang pangit na sitwasyon dahil sa sarili niyang kagustuhan. Kaya sabi niya, babangon ako, babalik ako doon sa aking ama. Pero pagpunta ko doon, hindi ko sasabihin na anak. Sabihin ko, tatay, nagkasala ako. Gawin niyo na lang akong alipin. Wala na siyang makukuha Yun na nasa isip niya Wala siyang makukuha sa kanyang ama kasi nakuha niya na Yung lahat ng pinagsikapan ng ama para sa kanya ay nakuha niya. Pero siguradong makakakain ako ron. Kunin ako bilang alipin. Alam niyo yung totoong humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi na nangangatwiran. Panginoon, ganito kasi. Kasi naman, ganun, kaya. Hindi na. Inaamin niya na lang. Sabi doon sa 1 John 1:9,
Aminin mo na lang. Sabihin mo na lang kasi kahit ano naman yung nagawa mo, kaya ka naman patawarin ng Panginoon. Wag lang yung kasalanan sa banal na Espiritu, ha? Pero ano man yung kasalanan na ginawa mo, naging napakarumi mo, kaya ka naman ng Panginoon. Tapatan Diyos. So, pumunta siya ron. Listen, mga kapatid, wala na siyang ari-arian na maaasahan. Amen? Pero mabisa yung pag-ibig ng kanyang ama para sa kanya. At dahil doon sa pag-ibig ng kanyang ama, na-restore siya. Nagkaroon pa rin siya, no? Kasi yung ama niya, nakaabang. May mga Christian minsan, nanlalamig, may ginagawa hindi maganda, ayaw pang dumalo. Ayoko munang dumalo, nanlalamig ako. Pag nanlalamig ka, dumalo ka na para uminit ka na uli. Meron kaming hindi magandang anuhan dun kaya hindi muna ako. Meron palang hindi maganda na, hindi magpakita ka na, tapusin na yan. Alam nyo, ang kasunod ng kasalanan hindi dapat pag-iinarte. Ang pagsunod, tapos ng may pagkakasala, pag-aayos yan. Pag-amin na lang. Lumantad ka, yung ama niya nag-aantay. Tapos, nung nakita ng ama, malayo pa naglalakad. Ano nagpakilos do sa ama? Yung pag-ibig. Tinakbo niya yung kanya anak. Hindi na nga na nakarating yung anak Diniretso na nung ama Sinalubong na. At nung magkita, Ama, nagkasala ako. Ayun na, yung kanyang na-practice niya na yun. Ilang beses niya kayang pinag-aralan sa daan yun. Kaya sasabihin ko, Ama, saan kaya ako? Siya wala nang maikakatwiran kasi nagkamali talaga Talagang sawatan talaga. Sabi nung kaklase ko dati, hunghang ang kaluluwa nitong lalaki na to. Ano ginawa ng ama? Sige, tapusin mo yung paliwanag mo. Sige, at bago kita patawarin at at na makita mo, bibigyan kita ng sing-sing pa rin at damit. Pero bago yon, magsulit muna tayo. Ganyan tayo minsan Feeling natin tayo yung mga Pag may nakagawa rin sa atin na hindi maganda, gusto natin may paliwanagan pa Hindi uso sa Panginoon yun. Ang uso sa Panginoon, linisan. Ano yung binasa natin? Siya ay tapat. At ano nakalagay doon? Na pagpapaliwanagin ka at pagkatapos mo magpaliwanag, hindi na kailangan sa Panginoon yun Nalalaman niya ang puso ng bawat tao. Amen? Sabi ng ama, halika nyo rito, suotan tignan ninyo yung isinuot sa kanya. Sabi rito, sinabi ng anak sa ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat dapat tawagi anak nyo. 22. Pero tinawag ng ama ang utusan niya. Parang patay mali siya lang doon sa sinabi ng anak Ama, nagkasala. Anak, tumahimik ka dyan. Mga utusan, madali. Dalhin nyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Wala man lang. Pinakamaganda. Bakit? Wala nang karapatan ito sa kayamanan Oo, pero meron pa rin siyang karapatan doon sa pag-ibig ng kanyang ama. Amen? At yung pag-ibig na yon, kaya naman nagtrabaho yung ama dahil sa pag-ibig Kaya naman nagsikap para sa kanila dahil sa pag-ibig sa kanila. Hindi naman dahil sa kayamanan. Hindi nawala yung pag-ibig na yon. Kaya, sige, bihisan ng pinakamaganda. Ano pa? Lagyan ninyo ng sing-sing. Naku, yung sing-sing, pangpirma po yun. Sign of authority yon, sign ng mga pamilya yon. Pagka sinuotan ka nun, yung authority ng family nasa sa iyo. Kaya meron na, restored ulit siya, anak, tumahimik ka na dyan. Kung ano pa sinasabi mo, anak kita, tapos na yun. Ano pa? Lagyan ninyo ng sandalyas ang paan niya. Alam niyo bang gaano kahalaga ang sandalyas? Ibig sabihin, nakapaa pala itong bata na ito, itong naglalakad na ito. Ang layo na naglakad. Yung sandalyas, napakahalaga. Legal document po yan, yung sandalyas. Pagka may kasunduan noon, at gustong pagtibayin, nag-uusap sa tabi ng daan, sa tabi ng pintuang bayan, at ibibigay yung sandalyas sa may mga transaksyon, na may tungkol sa lupa at sa pag-aasawa, sandals ang ginagamit. Kaya hindi lang po yun pang para lang maibsan ng hirap yung talampakan. Sign of authority rin po yung sandalyas. At may kakayanan na pumasok sa legal transaction yung kabataan na yon. Ano pa? Hindi lang yon. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin. Wag yung matigas ang karne para matagal lutuin. Hindi, yung medyo bata pa na masarap
Ano sabi rito? At katayin ninyo, magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Ang sumalubong sa anak ay hindi galit o paghanap ng katwiran. Hindi mo alam kung gaano katindi na. Ganyan tayo, feeling natin sa telenovela tayo lagi eh. Tuwing may makakagawa sa atin na hindi maganda, tayo eh, hindi ko maiwan. Kung ano-anong, alam mo ba kung gaano katindi yung tiniis ko na? May payo ako sa inyo. Pag kami nakagawa sa inyo na hindi maganda, tapos hindi kayo nagkikita, i-ready nyo na yung sarili nyo para pag nagkita uli kayo. Paano kayo magre-ready? Mag-emote na kayo habang hindi pa kayo nagkikita. Humanap kayo ng isang dingding, sabihin nyo na lahat doon, alam mo ba, mga pasakit na naranasan, hirap na, umiyak na kayo na umiyak doon, para pag nagkita kayo, tapos na. Para ang gagawin nyo na lang, magpatawad. Amen? Nakakagaang eh. Pero kung iniintay, hindi talagang pagka nagkita kami, kawawa ka naman. Paano kung next year pa kayo magkita? Dala-dala mo yan, ang bigat-bigat ng damdamin mo, gabi-gabi kang nahihirapan. Hindi. Kaya nga ang ganda ng pagpapatawad ng Panginoon. Yung hindi nakarapat-dapat, nagkaroon pa ng matindi. At yung sa Salmo 103, sa Psalms 103. Parang napakabait ng bata. Parang talagang, anong oras na ba? Baka ma-carried away ako. Nako, tapos na po pala. Overtime na tayo. Teka, ituloy ko na lang bukas ito. Kasi meron akong sa Psalms 103. Tapos natatandaan nyo dati, meron tayong pinag-aralan, 2 years ago yata yun, tungkol kay Haring Manase sa Lumang Tipan. Bukas na lang natin ituloy, mga kapatid. Lalong mabibitin yung pagpapaliwanag ko. Pero, mga kapatid, di ba napakaganda ng pagpapatawad ng Panginoon? Baka kasi hindi nyo napapansin, babanggitin ko uli sa katapusan yung alibughang anak, anak po yun. Yung tinutukoy dito na nagkasala, na naging suwail, hindi tagalabas, tagaloob po yun. Kumakatawan siya sa mga kagaya po natin na mga anak ng Diyos. Na sinasabi sa atin, pagka ikaw ay gumawa ng medyo matindi-tindi, kaya ka pa rin tanggapin ng Panginoon. Balik lang sa Panginoon. At pangalawa, yun ang huwaran sa atin. Na pagka may nakagawa rin sa atin na hindi maganda, wag na nating samahan ng drama. Wala namang camera eh. Alam nga naman, ilalive mo pa yung sarili mo. Na Kung sino pa yung malapit sa akin. Oo, syempre naman, paano ka naman maapektuhan nung hindi malapit sa'yo? Bali, wala lang sa'yo. Daming gumagawa na masama sa lipunan, nababalitan, hindi ka naman nasasaktan eh. Talagang masakit pagka yung malapit sa'yo, pero hindi ibig sabihin na pag malapit sa'yo yung nagkamali, hindi mo mapapatawad. Hindi. Mga anak tayo ng Diyos. Likas tayo na mapagpatawad. Amen? Tayo manalangin po muna. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Sa inyo ang papuri at pagdakila. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Kayo ay tapat at matuwid na nagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na lalong ma-appreciate ito tungkol sa inyo. At hayaan niyo sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, maging kagaya niyo kami. Salamat po sa inyo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lalapit ko po sa inyo para makita niyo yung mga kapatid natin sa Panginoon. Pastor June, Brother JR. Yan sila nanay. Hindi ko nasasabihin. Si Campi, si Sister Piso, Pastor Akari, nakadalaw na rin sa Taiwan yan. Ito si Abraham. Ito po si Pastor Michael. Brother John, ito si Pastor Michael at saka si Pastora Ana. Sila Nanay Lina. At syempre, ang reyna ng lahat, si Ate Ime. Yung mga bata. Tel, kumaway ka naman sa mga nagmamahal sa'yo. God bless po sa inyo. Dito po tayo sa Doro page.